Ang nakaraan ay dapat nating gawing inspirasyon sa ating buhay. Dahil kung hindi dahil dito, paano tayo mabubuhay? Nandito tayo ngayon sa present dahil minsan natututo tayo dahil sa nakaraan. Nagiging matatag tayo, nalalaman natin ang tama. At dahil sa nakaraan, kaya rin tayo nagsisikap. Mahalaga sa buhay ng tao na minsan ay balikan ang past. Pero hindi para magpakulong dito, kundi para mag-move forward. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito na nga po ang next full story natin na pinamagatang One Night with the Maid. Isang rom-com story. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang 23 years old na babae na dating online seller pero dahil nga nagiging tight na ang competition sa pag-online selling at dahil marami nga siyang kailangang bayaran na utang ng pamilya, nangangailangan siya ng pera. Kaya naman ito, pinatos ang offer ng kanyang kaibigan na maging kasambahay muna pansamantala ng isang mayamang boss niya. Lulunukin na nga nito ang kanyang pride para lang sa kanyang pamilya at sa pangarap. At ang pangalan nga nito ay Faye. Kung tatanungin naman siya tungkol sa pag-ibig, sobrang bitter nga nito dahil may mga hindi nga siya magandang karanasan dahil dito. Dati kasi, nung nag-online selling siya, ay ang nagde-deliver ng kanyang mga paninda ay walang iba kundi ang kanyang boyfriend. Pero dahil nga lagi itong lumalabas at maraming ang minimit na customers, hindi nga nito akalain na ito pa palang magiging dahilan para masira ang relasyon nila. Dahil kasi sa paulit-ulit na pagde-deliver ng kanyang ex-boyfriend ng mga paninda niya sa isang customer, nahulog nga ito sa kanya. Nag-cheat nga ito sa kanya. At ang mahirap pa, ang gusto ng pamilya ng lalaki ay ang babaeng nakilala niya na customer lang nila. Sobrang sakit nga nito sa part ni Faye, kaya naman sobrang bitter niya talaga pagdating sa love. Bukod pa nga sa hindi magandang kita, dahil sa tight competition, dahil mahina ang kanyang loob, isa nga ito sa mga naging dahilan kung bakit nga siya umiwas sa pag-online selling. Kung ang iba ay maganda ang kapalaran dito, naisip niya na hindi ito para sa kanya. Kaya naman, namasukan na nga siya bilang isang kasambahay ng isang mayamang US Navy. Nakaka-retire nga lang. Nang masaktan nga siya dahil sa pag-ibig, sinubukan naman niyang kalimutan yun. Lumabas-labas siya, kahit na nga medyo magastos, para lang mawala ang sakit at pagiging bitter niya. Nakipagkilala din naman siya. Sa katunayan nga ay gumamit pa nga siya ng dating apps na Bumble, Tinder, at kung ano-ano pa. Pero madalas dahil dito, napapahamak lang tuloy siya. At marami nga siyang nakikilala na hindi pala maganda ang intensyon. Kaya naman tinigilan na niya ang online dating. At gusto na nga lang nitong mag-focus sa pagtatrabaho. Pero hindi pa rin maitatanggi na iba na nga ang naging perspective niya pagdating sa pag-ibig magmula noon. Pati nga ang kanyang self-esteem ay naapektuhan na ng dahil sa nangyari. Pakiramdam nga niya, kapalit-palit ba ako? May mali ba sa akin? Hindi ba ako maganda? Iyon nga ang mga katanungan niya sa kanyang sarili na parang ang yung mga linyahan sa may X and Y's. Mabuti na nga lamang at kasakasama nga nito ang kanyang
kaibigan na si Johnny pag umaga at Jamie nga pag gabi. Katiwala nga rin ito malapit sa bahay o subdivision na pinagtatrabahuan niya. Kaya madalas nga ay sila ang nagmamaritesan. Pero ito naman ang nagpapasaya sa kanya. At isang araw nga ay nangsulsul nga ang kaibigan niya. At sabi nga nito, "Hoy Bax, ang tagal na nating nagtatrabaho dito na hindi man lang tayo namamasyal. Di ka ba nai-stress?" Sabi nga ng baklang kaibigan nito. Kumunot noon naman si Faye at sabi nga niya dito, "Siyempre, nai-stress. Sino ba naman ang magtatrabaho tapos hindi mai-stress?" Pilosopong sagot nga nito. Sagot naman ng kaibigan niya, "Okay, fine. Andun na nga tayo." Ang ibig ko lang namang sabihin, stress na nga tayo eh. Tapos, hindi pa tayo gumagala. Parati na lang tayo nagmamaritesan dito. Wala tayo tuloy ibang ginawa kundi magkwentuhan ng mga showbiz balita at kung ano-ano pa. Alam mo, merong binigay sa akin yung boss ko. Free package to. May airfare. Meron ng accommodation. Tapos, meron pang tour. Bali pagkain at allowance at pocket money na lang ang kailangan natin. Sobrang bait nga niya eh. Birthday gift daw niya sa akin to. Kaya daw isama ko ang kahit na sinong gusto ko. Ano? Let's go, let's go, let's go? Sabi nga ni Jamie, Johnny sa kanya. Napaisip naman, itong si Faye. May kaunting iwan rin naman siya kahit papaano. Halos 90% kasi ng sahod niya, binibigay nga niya sa kanyang pamilya, kaya kaunti na lang ang natitira sa kanya. Pero okay lang yun, kayang-kaya niyang magtiis para sa pamilya. At makalipas nga ang isang araw na pag-iisip, sa wakas ay napaoo na nga rin ito. Sige na nga girl, sasama na ako. Pero huwag tayong masyadong magastos dun ha. Baka naman mas mahal pa yung pocket money at meal allowance natin. Akong bahala sa'yo, Bax. Andito naman ako to the rescue. Syempre may money ang ate mo. Sabi nga nitong si Johnny. Akala nga ni Faye kapag nagpunta nga sila sa beach resort kung saan nga ang location ng gift para kay Johnny. Magiging simpleng bakasyon lang iyon. Pero hindi pala. Siguro nga totoo ang sinasabi nila. Kapag nga may mga social gatherings, ay may kaakibat nga ito na kakaibang mga pangyayari. Siguro hindi man sa lahat, pero kadalasan. Lalo na kapag nga involve ang pagbabar at paghahappy-happy. Kung saan nagkakakilala nga ang mga iba't ibang klase ng tao. Kahit nga siguro, ang kagaya nga niya na conservative ay pwedeng lumabas ng ibang side kapag nga napunta na sa bar at nakainom nga ng alak at may impluwensya na nito. At nang nakarating na nga sila sa Bohol, sobrang ganda nga doon. At makikita nga na talagang relax na relax ang mga tao doon. Hindi tuloy nagsisisi si Faye na pumayag nga ito sa sulsol ng kanyang kaibigan na si Johnny. At habang naglalakad nga sila sa buhanginan, siniko siya ng kanyang BFF. At sabi nga nito na talagang halatang-halatang excitement sa mukha. Bex, ang ganda rito, di ba? Sabi ko naman sa iyo eh. Mabuti na lang pinayagan ka ng boss mo. Mabuti ka mo at pinaalam kita. Ikaw naman kasi, medyo mahina ka pang magpaalam, natatakot ka pa. Eh minsan na nga lang tayong magbakasyon eh. Mamaya Bax ha, kailangan nating magpunta sa bar na yan. Sabi nila, marami daw mga afam dyan. Panigurado,
Maraming yummy at gwapo. Ano ha? Kahit ano, mag-sightseeing lang tayo ng mga abs, diba? Sulsol na naman ang kaibigan niya na ikinailing naman itong si Faye. Pero wala naman siyang magagawa dahil ang nakagawa naman ng kanilang itinerary ay ang kanyang BFF. Kaya naman kinagabihan, habang umiindap-indap ang ilaw sa bar at malakas ang tugtog, nakita nga nilang marami nang pumaparty. Halo-halong klase ng tao. May mga nakatupis lang na sobrang sexy. May mga afam na talaga namang topless at yummy. At meron din naman yung mga Becky. At meron din namang mga conservative na kagaya niya. Pero nakikita nga niya na medyo nag-iiba na rin nang makainom na nga sila. Habang umiinom nga ng tequila, sabi nga ng kanyang kaibigan, I so love parties. Sabi ko naman sa iyo, Baxi, mabubusog ang mata natin dito. Hay nako, wala na nga tayong love life tapos pati mata natin, hindi mabubusog, hindi pwede yan. Sabi nga nito. Nang biglang, sabi nga niya kay Faye, what if dito ka na lang kaya humanap ng jowa mo, ha, Faye? Tutal naman, medyo matagal ka ni rin namang single. E di, pumatol ka na dyan. Tsaka, may ibubuga ka naman eh. Maganda ka, sexy, balingkinita ng katawan at sobrang makinis. Hindi nga mapaghahalataan na yaya ka eh. Kinabig naman itong si Faye ang kanyang kaibigan at sabi nga nito, huy, tumahimik ka nga dyan. Bakit? Kapag yaya ba, hindi na pwedeng maging maganda? Kung sa bagay, may point ka naman, girl. Huy, ayun o. Ang pogi. Girl, nag-iisa. Lapitan mo na. Bigla nga siyang tinulak ng kanyang kaibigan na sulsulero. Girl, alam mo, mukhang kakaiba yung lalaking yun. Hulaan ko kung anong trabaho niya. Pwedeng piloto, pwedeng seaman, o kaya businessman. Naku, tiba-tiba tayo dyan, girl. Sabi naman sa kanya ni Faye, alam mo ang kulit mo, hindi naman ganyan ang habol ko sa lalaki. Basta hindi kagaya ng ex ko na manloloko, cheater, walang hiya, okay na ako doon. Hay? Bitter ka, te. Tigilan mo na nga yung pag-iisip mo sa ex mo, okay? Kung ako sa iyo, move on. Halika nga dito. At hinila nga niya ang kanyang kaibigan na si Faye. Lumapit nga sila sa isang lalaki na nag-iisa lang sa table, malapit nga sa bartender side. Shh! Huwag mo nga akong sinisita. Bakit ba? Makikipag-socialize lang tayo dito, okay girl? Go. Kaya natin to. Panunulsol nga nito. Hanggang sa makalapit na nga sila sa lalaki at halos magdikit nga ang mga likuran nila, Faye at ang hindi kilalang lalaki. At nang lingunin nga siya ng lalaki nang nagdikit ang likod nila, sabi nga bigla ni Faye, Nako, sorry po. Ito po kasing kaibigan ko napakakulit. Pero nakita nga niya ang nagniningning na mata ng lalaki. Nakangiti nga ito sa kanya na para bang nangungusap ang mga mata. At sabi nga nito gamit ang kanyang husky voice, okay lang yun, miss. Hindi niyo naman sinasadya na mabunggo ako eh. By the way, ano nga palang ginagawa niyo dito? May paglilingkod pa ako sa inyo? Hindi naman makapagsalita kaagad si Faye dahil parang nabighani nga ito sa tantalizing eyes ng lalaki. Kaya naman, pumagit na itong si Jamie sa gabi. At sabi nga nito, habang inaabot ang kanyang kamay, Oh, hello there, Mr. Pogi. Ako nga pala ang kaibigan nito, BFF for short. Ako si Johnny. Sa umaga, pero dahil gabi na, Jamie na ang pangalan ko. Pakilala nga nito sa kanyang sarili.
At natatawa namang hinawakan nga ng lalaki ang inaabot nitong Becky na kamay niya. At sabi nga nito na talaga namang mahahalatang gentleman. It's so nice to meet you. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Pag-uulit nga niya. Hindi nga ito napaghandaan ni Johnny. Kaya naman nag-isip pa nga ito ng mga 2 minuto. Pero dahil sobrang nahihiya na nga, si Faye na nga ang nagsalita. Pasensya ka na ha. Makulit kasi tong kaibigan ko eh. Sabi niya kasi wala ka raw kasama kaya gusto ka raw niyang samahan. Sabay tulak nga sa kanyang kaibigan. Kumunot noon naman itong si Johnny at sabi nga niya, "Hoy, tumigil ka nga girl. Sasamahan natin siya." Sabay minulat nga nito ang mga mata niya sa babae. Kaya naman wala na ngang magawa si Faye at sabi na nga nito sa dalawa, okay lang ba yun sa'yo? Tanong nga niya sa lalaking nasa harapan nila. Tumango naman ang lalaki at pinaupo na nga sa table nito. Nagsimula na nga itong ipakilala ang kanyang sarili. "I'm Leonard, by the way." "Well, Leonard, it's nice to meet you." Sabi nga ng baklang kaibigan nitong si Faye. Pero ang kamay nga ng lalaki ay iniabot niya kay Faye. Nagdadalawang isip pa nga si Faye kung hahawakan niya ito. Pero kung hindi naman, ay baka nga parang mabastos niyang lalaki. Kaya naman nakipagkamay na nga siya. At parang may kung ano siyang naramdaman. Para bang may kuryente nang magdikit ang kanilang mga balat. Kaya naman bigla na nga niyang inalis ang palad niya sa palad nito. Napansin naman niyo ng lalaki kaya nagsorry ito. Pero sagot naman ni Faye, hindi, okay lang. Pasmado kasi ako kaya tinanggal ko agad. Pagdadahilan nga niya. Pagkatapos nga nun ay inalok na nga sila ng lalaki kung gusto raw ba nila ng drinks. At ang sumagot nga ay itong baklang si Jamie at umuo nga ito kaya umorder na nga sila ng isang tower. Medyo kinakabahan naman itong si Faye kung saan ba mapupunta ang nangyayari ngayon. Kaya naman sabi nito na halatang medyo nag-aalangan. Bakit pala sobrang dami naman ata nito? Mauubos ba natin to? 3 lang tayo? Pero pagdadahilan naman nitong si Leonard, may mga kasama pa akong darating. Huwag kayong magalala, mababait naman yung mga yun eh. Sabi nga nito. Nagsimula na nga silang uminom pagkatapos ngang iserve ng waiter ang order nila. Nagsimula na nga silang magkwentuhan. At sabi nga itong si Leonard, mabuti naman nakipagkilala kayo dito sa akin. Ang tagal kasi ng mga kasama ko eh. Medyo nababagot na nga ako dito. Okay lang, Leonard. Malanding sabi naman nitong si Johnny. Jamie sa gabi. Napangiti na nga lang sila. Pero parang sumisenyas naman itong si Faye na pagpasensyahan na nga lang ni Leonard ang kadaldalan nitong si Johnny. Nag-thumbs up lang naman ang lalaki. Napag-alaman nga rin nila na isa palang seaman itong si Leonard. At ngayon nga ay nagbabakasyon lang siya dahil pagkatapos nga nilang sumampa at sobrang stress sa trabaho, kailangan rin niyang mag-unwind. Makalipas nga ang 30 minutes na nag-iinuman at nagkukwentuhan sila. Saglit ngang sinenyasan nitong si Faye ang kaibigan niya dahil medyo lumalalim na nga rin ang gabi. At sabi nga ng kanyang kaibigan, nang makalayo nga sila at makapunta ng CR kunwari, "Day, ano bang problema mo? Baka hinihintay na tayo ni Pogi doon." Pero sabi naman ni Faye, "Ano ba? Nakakahiya. Kanina ko pa daldal ng daldal doon. Magpaalam na nga kaya tayo. Tsaka, ano
Anong oras ba darating yung mga kasama niya? Lumalalim na ang gabi. Panenermon nga nitong si Faye sa kaibigan niya na sobrang happy-go-lucky na medyo sakit na nga sa ulo niya. Dahil kung siya lang ang masusunod, ay mas gugustuhin na nga lang niyang manatili na lang sa hotel, manood ng Netflix at mag-chillax doon. Pero sabi pa nga ng kaibigan niya na baka ito na nga ang pagkakataon niyang magkaroon ng jowa. Pagkakataon ni Faye na ma-in love. Mukhang mabait naman daw kasi ang nakilala nila na si Leonard. Pero pagtanggi naman ni Faye, "Ha? Ano ka ba? Hindi mo ba nakita? Nahalata namang mas matanda sa akin yun. Siguro matanda sa akin ng 5 taon o kaya 6. Ayoko kaya ng mga jutanders." Pang-aasar tuloy sa kanya ng kanyang kaibigan. Oo nga pala. Ang gusto mo ay yung mga bata, yung mga tiyanak, yung mga immature na kagaya ng ex mo. Binatukan tuloy siya ng kanyang kaibigan na si Faye. Pero dahil tinitignan na nga sila ng lalaki ay bumalik na nga rin sila dahil nakakahiya naman. Saktong pagbalik nga nila ay sa wakas dumating na nga rin ang mga dalawang kaibigan nitong si Leonard. At pagkatapos nga silang ipakilala ni Leonard sa mga kaibigan, ay dito nga nakatsyempo itong si Faye para magpaalam na nga sa kanila. Nag-decide nga itong iwan na lang ang kaibigan niya sa mga lalaking yun. Tutal, parang siya lang naman ang nag-e-enjoy. At nang magpaalam na nga si Faye, mauna na ako sa inyo Medyo nahihilo na kasi ako Sumasakit na yung ulo ko. So, I have to go. Seryosong sabi nga nito, pero napansin niyang malagkit pa rin ang tingin sa kanya ni Leonard. Pero pagdadahilan naman ng kanyang kaibigan, "Ay nako, pagpasensyahan niyo na tong BFF ko May pagka-killjoy lang talaga tong si Faye." Sabi nga ni Johnny sa kanila, habang parang nakikipagtitigan nga sa mga kaibigan ni Leonard. Pero sabi nga sa kanya ni Leonard, "Kaya mo bang pumunta mag-isa doon sa hotel? Medyo malayo-layo pa yun Ihahatid na kita." Pero umiling naman si Faye at sabi nga nito na, Hindi na. Kadarating lang ng mga kasama mo Dapat kayo na lang yung mag-bonding." "I insist. Medyo delikado rin pag ikaw lang pumunta doon. I'm sure marami na ring lasing dyan sa paligid dahil hile-hilera ang bar dito." Kaya naman hindi na tumanggi pa si Faye dahil may punto naman si Leonard at pinagtutulakan na nga sila ng kaibigan niya na sulsulero. Habang naglalakad nga sila sa buhanginan, ay wala ngang nagsasalita. Mabuti na nga lamang. Nagsimula ngang magsalita itong si Leonard. Pero ang sinambit nga nito, by the way, hindi ko nga pala nasabi kanina. I'm single." Sabi nga nito na parang nag-aalangan. Sa isip-isip naman ni Faye, "Ano raw? Single siya? Hindi ko naman tinanong Ay nako, mas lalo lang tuloy naging awkward." Sagot naman ng babae, "Ganun ba? Well, I'm sorry to hear that." Sabi nga niya na medyo nag-aalangan nga sa kanyang sinambit at parang binatukan pa nga nito ang kanyang sarili. Bakit ba yun ang nasambit niya? Nang makita nga ni Leonard ang kanyang reaksyon, napatawa nga ito at sabi nga nito bigla, "You know what? Napaka-charming mo, tsaka napaka-inosenteng tignan. Pero ikaw, single ka ba?" Diretsahang tanong na nga ni Leonard kay Faye. Ang awkward, sabi tuloy ni Faye. Pagkatapos niyang isipin yun, ako rin, single." "Bakit naman, sa ganda mong yan?" Sabi pa nga ng lalaki, pero sagot naman ni Faye, "Mahabang kwento It's okay, handa akong makinig.
Pero sa isip-isip naman ni Faye, ito na ba ang mga teknik ng mga babaero? Yung parang makikipagkilala sa isang babae at kunwari ay aalamin ng mga deep secrets ng mga ito. Magkakaroon sila ng deep conversations tapos i-comfort nila. Pagkatapos nun, kikilalanin ng sobra, kukuhanin ng loob at gagawan ng hindi maganda. Nilagay tuloy niya ang kanyang kamay sa kanyang chest at sabi nga nito, "Anong binabalak mo? Bakit mo ako tinatanong ng mga ganyan? Tsaka bakit ka ba ganyan sa akin?" Parang baliw nga itong si Faye. Napatawa naman itong si Leonard at sabi niya, "Huwag kang mag-alala, kakanood mo yan ng K-drama no, o kaya kakarinig mo ng mga radyo. Totoong buhay ito, tsaka wala naman akong gagawing masama sa'yo." Tila nahiya na nga lang si Faye sa kanyang ginawa. At makalipas nga lang ang 5 minutong paglalakad pa, sa wakas nakarating na nga rin sila ng hotel ni Faye. Nagpumilit pa nga ang lalaki na ihahatid nga niya ito hanggang kwarto niya dahil baka mamaya mahilo pa nga ito. Kilala nga itong si Faye sa pagkakaroon ng social anxiety. Kaya ngayon nga, sa isip-isip niya ay parang pinagmumura na nga niya ang kanyang kaibigan na si Johnny. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi sana siya mapapasok sa ganitong sitwasyon at hindi niya kailangang makisama sa lalaking kakakilala lang niya at hindi niya alam kung talaga bang mabait ito. Sabi nga rin niya sa kanyang isip, kapag nga may nangyayaring ganitong ka-awkwardan, ay hindi na nga rin niya alam ang kanyang gagawin. Mabuti na nga lamang ay kahit papaano ay na-handle nga niya ang sitwasyon ngayon. Kaya nga madalas, kapag may mga social gatherings, ay umaalis na nga lang ito dahil parang ang awkward nga para sa kanya. Pero sa pagkakataong ito nga ay parang wala siyang kawala. Sa isip-isip niya, ang hirap pa man ding tignan ng mata sa mata ang lalaking kasama niya ngayon. Paano ba naman kasi? Hotness overload. At isa pa, sobrang gentleman at sobrang galing makisama. At plus points pa nga nang sinabi nito kanina na seaman siya. Ibig sabihin, may magandang career at hindi lang yung basta tambay dyan sa gilid-gilid. Pero hindi naman ibig sabihin nun na ang sweldo ang habol niya. Ang gusto lang niya ay yung lalaking masipag at nagbabanat ng buto. Plus points nga yun sa kanya. Ngayon nga ay naglalakad na nga sila papunta sa kwarto nila nitong si Johnny. Pero nang papasok na nga sila ng kwarto, hindi inaasahang matapilok si Faye. Inalalaya naman siya kaagad nitong si Leonard at nakita nga niya na marami palang paltos ang kanyang paa dahil nga sa suot nitong beach shoes na medyo masikip pala sa kanya. At nakakasugat pala ang garter nito. At bigla nga siyang nagulat nang bigla siyang buhatin nitong si Leonard papasok ng kwarto. Saka inuupo nga sa sofa ng kwarto. Bigla nga itong lumuhod na ikinabigla naman ni Faye. "Teka, anong gagawin mo?" Sabi nga nito na parang kinakabahan na. Pero hindi naman sumagot ang lalaki at nag-aalala ngang tinignan ang paa nito. Kinuha lang pala niya ang paa ng babae para tignan kung okay lang ba ito. Nilagyan din niya iyon ng ointment na nasa bag nga niya. "Meron ka niyan?" Tumawa naman itong si Leonard at sabi nga niya, "Oh, lagi akong may ganito. Boy Scout kaya to?" Nagtawanan nga ang dalawa. Nang matapos na nga niyang gamutin ang paa ng babae, nagpasalamat na nga itong si Faye. Nakaupo nga sila ngayon sa sofa. Nagpaalam na nga sa kanya si Leonard at sabi nga nito, "Parang hindi ka komportable sa akin. Kaya aalis na lang ako.
So, it's nice to meet you? Sabi nga nito. Tila nakahinga naman ng maluwag itong si Faye dahil kanina pa nga siya sobrang kinakabahan. Pero nagpapasalamat siya sa lalaki dahil naging gentleman ito sa kanya at tinulungan pa nga ito sa kanyang paa. Pero bago nga umalis, ang lalaki, sabi naman sa kanya ni Faye, pasensya ka na ha, it's not that hindi ako komportable sa'yo. Hindi lang talaga kasi ako komportable na nakikipagsalamuha masyado. Alam mo na, introvert kasi ako, sabi nga niya. At ngumiti lang naman ang lalaki. At umalis na nga dahil pupunta na nga ulit siya sa bar kung nasaan ang kanyang mga kaibigan at ang BFF nga ni Faye na si Johnny. Nang makaalis na nga ito, napabuntong hininga na nga lang si Faye. Pagkatapos ay nag-shower na nga ito, naglinis ng sarili. Tinignan niya ang sarili sa salamin pagkatapos nun. Kinausap nga nito ang sarili at sabi nga niya, okay ka naman, pero bakit pa parang ilang na ilang ka sa mga lalaking kagaya niya? Iba talaga yung naging epekto sa akin ng breakup namin ng immature kong boyfriend dati. Ay ilang natuloy ako sa mga lalaki at halos tingin ko sa kanila pagsasamantalahan ako. Halos mapahiya tuloy ako kanina kay Leonard. Sabay huminga na nga lang ito ng malalim. Nag-isip nga siya ng paraan para kahit papaano ay ma-relax-relax nga at masulit naman ang pag-i-stay nila sa 4-star hotel na yun. Tinignan nga niya ang ref at may wine dito. Kinuha nga niya iyon at sabi sa sarili, uy, may wine palang free dito. Kainom na nga. Sabay inon nga ang TV at pinapanood nga nito ang paborito niyang series habang umiinom ng wine. Ang saya pala ng ganito. Hay nako, mas gusto ko pa yung ganito kaysa yung nakikipagbardagulan ako sa bar na yon. Mabuti na nga lamang at napagpasyahan kong mapag-isa dito. Pagkatapos nga ng pinapanood niya, ay nilagay naman niya sa mix ang channel. Habang umiinom nga ng wine, ay nakikinig ito sa mga relaxing and chill na music. Ay, saya talaga ng ganito. Habang iniindak pa nga niya ang kanyang sarili. Nang biglang may nag-doorbell. Ay, pala ka. Ano ba yun? Si Johnny na ba yun? Bakit parang ang bilis naman niya ata? Sigurado naman akong nag-e-enjoy siya dun eh. Pero nang buksan nga niya, nagulat nga siya. Leonard? Anong ginagawa mo dito? Sabi nga nito. At tila kinabahan nga na naman. Pagdadahilan naman sa kanya ni Leonard. Pabalik na rin kasi ako sa kwarto ko. Naiwan ko na kasi sila doon. Mukhang nag-enjoy kasi sila eh. Pero ako kasi medyo pagod na. And nadaanan ko na rin naman ang room mo. So, gusto ko na sanang kamustahin ka. Napakunot noon naman itong si Faye. At sabi nga nito, okay lang naman ako. Sige, magpahinga ka na. Sarado ko na to sabi nga ni Faye. Pero pinigilan naman nitong si Leonard ang pagsara niya ng pinto. At sabi nga nito, umiinom ka pala ng wine ngayon. Napatingin tuloy itong si Faye sa kanyang hawak-hawak na wine. At sabi nga nito, oo eh. Gusto ko sana kasing antukin ka agad. Sabi nga nito, ganun ba? O sige, una na ako Sabi nga sa kanya ng lalaki na isara na nga nito ang pinto at naglalakad na nga palayo sa room. Nang biglang lumabas nga itong si Faye. At sabi nga nito, Leonard, wait lang. Sabi niya na medyo nag-aalangan na nga. Napalingon naman itong si Leonard. Na parang nagningning nga ang kanyang mga mata at parang may ibig sabihin. Paglingon nga nito, yes, sabi nga niya bigla.
Nahihiyang sabi naman itong si Faye, gusto mo kong samahang uminom ng wine? At dali-dali na ngang pumasok ang lalaki. At doon nga ay nakaupo sila sa sofa habang nakikinig ng relaxing na music at umiinom nga sila ng wine. Tila nakaramdam naman ng comfort itong si Faye nang silang dalawa na nga lang ang magkasama at mas nagkakilala tuloy sila doon. At nang medyo may tama na nga sila nang dahil sa iniinom nila, hindi na nga napigilan pa ng lalaki at lumapit na nga ito sa kasiniil ng halik si Faye. Gusto ng utak ni Faye na itulak ito palayo, pero ang sabi ng kanyang puso ay mas idikit nga ito sa kanya. Kaya naman hinawakan na nga nito ang leeg nitong si Leonard at tumugon na nga rin siya sa mainit nitong halik at pinagsaluhan na nga nila ang may init na gabing yun. Sa totoo lang ay napaka-conservative nga talaga nitong si Faye. Sa katunayan nga niyan, wala pang ang nangyayari sa kanila ng ex niya. Ang gusto niya sana ay ibigay ito sa lalaking sigurado niyang makakasama niya ng panghabang buhay. Kaya naman, naguluhan nga siya kung bakit nga niya ito naibigay sa lalaking kakakilala pa lang niya. Kinabukasan nga, nakita pa rin niya sa kanyang tabi itong si Leonard na nakatulog habang kayakap nga siya. Tila natuwa naman siya sa kanyang nakita. Ibig sabihin ay hindi tinatakbuhan ng lalaki ang anumang nangyari sa kanila. Hindi kagaya ng iba na pagkatapos ng ginawa nila ay aalis na nga kaagad at iiwang mag-isa ang babae sa kama dahil natatakot nga sila at hindi kayang panindigan ang ginawa nila. Napangiti na nga lang si Faye at tinitigan nga ang mukha ng lalaki. Maganda ang kilay nito, makapal. Magandang mata, mahabang pilik mata, matangos ang ilong at may kissable na lips. Na talaga namang masasabing wala nga sa kalingkingan ang ex-boyfriend niya dati. Tila nakaramdam nga ito ng kilig nang titigan nga niya ang lalaki. Pero panandalian lang yun dahil ngayon nga ay mas umiral nga sa kanya ang kaba at takot nang dahil sa hindi inaasahang ginawa niya. Tanong nga nito sa kanyang sarili, paano kung hindi pala tama ito? Paano kung mali pala ang nagawa nila? Binigay niya ang sarili niya sa unang pagkakataon sa isang estrangherong lalaki. Nakakakilala pa lang niya. Bigla tuloy kung ano-ano nga ang pumasok sa isipan niya, kung ano-anong what ifs, kung ano-anong katanungan. In short, takot. Nag-overthink nga siya ngayon. At kasunod nga ng mga kung ano-anong mga pumapasok sa isip niya, naging aligaga tuloy siya. Agad tuloy niyang tinawagan ng kanyang kaibigan, pero hindi naman niya ito makontakt. Sabi tuloy niya, "Asan ka na ba, Johnny? Ano ka ba? Kundi dahil sa'yo, hindi sana mangyayari to eh. Kasalanan mo to, kasalanan mo to." Sabi nga nito sa kanyang isipan. At hindi na nga ito nakatiis pa. At habang tulog na sa kanyang kama, itong si Leonard ay bumaba na nga ito para hanapin ang kanyang kaibigan. Kailangan nga nito ng rescuer nang dahil sa nagawa niya. Dali-dali nga itong nagsuot ng damit niya. At habang naghahanap nga sa baba ng hotel, kinakausap nga nito ang kanyang sarili. Self, ano ba kasi ang pinasok mo? Ano ba yung nagawa mo? Never mo naman naisip na ibigay ang sarili mo ah. Bakit ngayon pa? Bakit sa kanya pa? Bakit sa hindi mo pa kakilala? At nakita na nga lamang niya na nanunood pala ng sunrise ang kanyang kaibigan. Napatakbo nga ito at nilapitan siya. At sabi nga nito, "Andito ka lang pala, Johnny."
Asan ka ba kagabi? Bakit hindi ka pumunta sa kwarto natin? Kung san-san ka na naman siguro pumunta, no? Sabi nga nito sa kaibigan. Pero sagot naman sa kanya ni Johnny, "Look who's talking. Sino bang gumawa sa atin ng kababalaghan kagabi?" Pinandilata naman siya ng mata ng babae at sabi nga nito, "Anong ibig mong sabihin?" "Hay nako, Bax. Ang ibig ko lang namang sabihin, alam ko ang nangyari kagabi. Alam kong magkasama kayong dalawa ng pogi na yun sa kwarto natin. Kaya naman, sino ba naman ako para guluhin kayo? Eh alam ko namang first time mo palang madiligan." Sabi nga nito na ikinailing nga ni Faye na mas lalong nagpakabanga sa kanya. Wala na talaga itong maitatago pa sa kanyang kaibigan. Kaya sabi nga nito, "Nangyari na ang nangyari. So paano na to, Johnny? Ano nang gagawin ko ngayon?" Kung ang babae nga ay nagpapanik, ito namang si Johnny ay chill lang at napatawa pa nga. Sabay sabi nga nito na, sino ba kasing nagsabi na isuko mo ang bataan mo sa kakakilala mo pa lang? Ang sabi ko, humanap ka ng jowa at hindi isuko yan. Alam mo, ikaw lang ang makakasagot dyan sa katanungan mo. So ano na nga ang balak mo? Asan siya? At sinabi na nga ni Faye na natutulog pa nga rin ito sa kanyang kwarto. Napatakip na nga lang ng bibig ang kaibigan niyang si Johnny at sabi nga nito, "OMG! Ibig sabihin, seryoso siya sa nangyari." Alam mo, nababasa ko ng mga lalaking yun eh. Kapag hindi sila seryoso at yang keme mo lang ang bet nila, ibig sabihin nun, magkakandara pa silang umalis kaagad ng umaga para hindi na nga kayo makapag-usap ulit. Pero itong si Hot Papa, andun pa rin natutulog? Nako, iba na yan, girl, ha? Napaisip naman ng saglit itong si Faye dahil may punto naman ang kanyang kaibigan. Pero napailing siya kahit na nakaramdam niya mali pa rin ang nagawa nila. Kaya tanong nga nito sa kanyang kaibigan, "I need your help." Paano ko siya maiiwasan ngayon? Bigla namang nanlaki ang mata ng kanyang kaibigan at sabi nito na, "Alam mo ang bad mo. Bakit mo siya iiwasan? Hindi mo ba alam na good sign na nasa tabi mo siya paggising mo ng umaga pagkatapos mangyari sa inyo? Ibig sabihin, gusto kanyang mas makilala pa." Pero kahit naman ganoon, ay aminado pa rin naman ang babae na hindi pa nga siya handa. Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari. May bitterness pa nga siyang nararamdaman ng dahil nangyari sa kanila ng kanyang ex. Tapos may ganito nang nangyari. Oo nga, attracted siya kay Leonard, aaminin niya yon. Pero hindi dapat mangyari ito, hindi sa ganitong paraan. Pero pagkatapos nga nilang bumalik sa kwarto para nga puntahan ng lalaki, pinakwento nga muna nitong si Johnny kung ano nga ang nangyari sa kanilang gabi. At dinetalya na nga ni Faye at halos kung ano-ano pang ang facial expressions ang ipinakita nitong si Johnny sa kanya. Pumunta na nga ang dalawa sa kwarto at nang malapit na nga sila ay tahimik nga lang silang naglalakad. "Uy, ano nang gagawin natin?" Pero sabi naman ng kanyang kaibigan, "Huwag ka nang magpanik. Nag-iisip nga ako dito ng paraan kung paano natin tatakasan to. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang panindigan yung ginawa mo." Pero hahawakan pa nga lang sana nitong si Johnny ang doorknob. Ay biglang, "Ay, pala ka! Leonard? Wow, gising ka na pala." Sabi nga nitong si Johnny. Yes. Actually, hinahanap ko nga kanina si Faye. Saan ba kayo nanggaling?" Tanong nga ng lalaki. Hinahanap ko kasi tong kaibigan ko. Kaya yun, bumaba muna ako." Pagpapaliwanag nga ni Faye sa kanya. Bigla namang naglakas ng loob ng magsalita itong si Johnny at sabi nga niya, "Bax!
naalala ko nga pala. May kailangan pa pala akong attendant na schedule. Alam mo na, nagpa-part-time ang lola mo. Kukunin daw kasi akong wedding coordinator. So, I think we need to go. Sabi nga nito at sinenyasan nga ang babae na sakyan na lang ito. Oo nga, nasabi mo nga pala sa akin yan. Sabi na nga nitong si Faye kay Leonard. Pasensya ka na Leonard but we have to go. Sabay kinuha na nga niya ang mga gamit nila na kanina pa nga niya inimpake. Halata tuloy na gusto niyang makatakas sa sitwasyon. Naguguluhan na nga lang si Leonard habang naiwan sa kwartong iyon nang mag-isa. Napakunot noon na nga lang ito at napasabunot sa kanyang buhok. Natapos na nga ang bakasyon na iyon na hindi na nga muling nagkita pa ang dalawa pagkatapos nga ng maiinit na mga pangyayari. Akala nga ng babae ay tahimik na ang kanyang buhay. Ngayon nga ay focus na siya sa pagtatrabaho at pagiging yaya sa isang mayamang retired US Navy. Mabuti na nga lamang at mababait ang kanyang mga amo, kaya naman hindi ganoon kahirap ang kanyang mga trabaho. Kahit papaano naman ay tinutulungan siya ng asawa ng retired Navy na yun. Ay salamat, marami akong natapos ngayong araw na to. Siguro, kailangan ko na munang maglinis sa sala bago dumating yung mga amo ko. Sabi nga nito sa kanyang sarili. Pero habang nagva-vacuum nga siya, ay biglang ang tumunog ang doorbell. Andiyan na siguro sila. Pagbukas nga niya ng pinto, Ma'am sir, andito na pala kayo. Nagulat nga siya na hindi lang pala sila, dalawa ang nagpunta roon dahil may kasama nga silang kaibigan. Nasigurado nga siya kung sino. Walang iba kundi si Leonard. Nanlaki tuloy ang kanyang mga mata. Ganoon din naman si Leonard. Hindi niya alam kung ano ang dahilan na muli silang nagkita. Napansin naman iyon ng kanilang mga amo. Kaya naman tanong nga, you know each other? Pero umiling naman itong si Faye at sabi nga nito, hindi po, ma'am, sir. Siguro, nagkasalubong lang kami minsan. Sabay umiwas na nga ito ng tingin kay Leonard. Samantalang si Leonard naman ay nag-iwas na nga lang ng tingin. Pero hindi nga ito nagdalawang isip na paunlakan nga ang pag-aya ng kanyang kaibigan na amo nga ni Faye na magkape daw muna ito sa kanila. Natapos nga ang araw na iyon na alam nga ni Faye na pasulyap-sulyap sa kanya si Leonard. Pero siya nga nagpapanggap na nga lang na parang hindi sila nagkakilala. Dahil pakiramdam niya tuloy ay ginost naman niya talaga ang lalaki dati. Siya ang may kasalanan. Siya ang hindi nanindigan. Pero sino ba naman ang pwedeng manisi sa kanya kung katatapos nga lang ng panloloko sa kanya? Nangyari na kaagad yun. Sobrang tapang lang siguro na tao ang kayang pumasok nga ulit sa relasyon pagkatapos nga ng mapait na karanasan. Pagkatapos nga ng pagkakape nila Leonard at ng mga kaibigan nito na amo nga ng babae, nagpaalam na nga rin ito sa wakas at tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib itong si Faye. Pero biglang sabi nga ng kanyang amo, Faye, ihatid mo nga siya hanggang sa labas. Nakakaya naman sa bisita natin. No, it's okay, sabi nga ni Leonard, pero dagdag nito. Pero oo nga, ihatid mo na lang ako, Miss Faye. Hindi ko kasi masyadong kabisado ang daan dito. Kaya naman wala na ngang nagawa pa itong si Faye kundi samahan si Leonard. Habang palabas nga sila ng bahay, tahimik lang ang dalawa. Pero biglang sabi nga sa kanya ni Leonard, bakit ka umalis nun? Bakit niyo ako tinakasan? Bakit niyo ako iniwan na parang tanga? Tuloy-tuloy nga na tanong nito.
Pero pagpapanggap naman nitong si Faye, "Di ba sinabi na namin yung dahilan? Kailangan ngang umalis ni Johnny." Pero tumawa naman itong si Leonard at sabi nga niya, "Si Leonard ba? Hindi mo ba alam na kanina nakasalubong ko siya dito sa subdivision? At inamin nga niya sa akin na nagtatrabaho din siya dito. Pero ang sabi niya wedding coordinator siya, di ba? Pero hindi naman pala. Bakit kailangan niyo magsinungaling ng ganon? Dahil ba gusto niyo lang akong takasan?" "Hindi naman sa ganon," sabi nga nitong si Faye. At dagdag pa nga nito, "Ano bang dapat kong takasan? Alam ko namang nangyari na ang nangyari." Sino ba namang mag-aakala na mangyayari yun sa atin nung gabing yun? Napailing na nga lang itong si Leonard at sabi nga niya, "Oo, wala namang nag-aakala na mangyayari yun eh. Pero alam mo ba, nahigit pa doon ang gusto kong mangyari." Pero ayaw na ngang pakinggan pa ni Faye ang gusto pang sabihin ng lalaki. Dali-dali na nga itong tumalikod pero sigaw nga sa kanya nitong si Leonard, "Tatakbo ka na naman ba?" Lumingon sa kanya si Faye at malutong na sabing, "Oo." Hinawakan pa nga ng lalaki ang braso niya pero binitawan nga niya ito. Saka tumakbo na nga papasok ng bahay ng kanyang amo. Hindi niya alam kung bakit pero mababaliw na nga ata siya sa kanyang mga ginagawa. Lumipas nga ang mga araw at mabuti naman at hindi na nanggulo pa sa kanya si Leonard. Sabay nga silang namalengke minsan ng kanyang kaibigan ni si Johnny. At habang busy-busy nga sila sa pamimili, ay biglang ang tumunog ang kanyang cellphone, ang cellphone ni Faye, at nakita nga niya na unknown number yun. Dali-dali nga niyang sinagot yun dahil baka emergency. Pero biglang bungad nga nang tumawag sa kabilang linya. "Faye?" Nabosesan nga niya kaagad kung sino ang tumatawag. Kaya bulong nga nito pagkatapos takpan ng kanyang telepono. "Bax, tumatawag siya sa akin. Anong gagawin ko?" Natatarantang tanong nga niya sa kaibigan. Napakunot noon naman si Johnny at tanong nga nito, "Tumatawag? Sino?" "Edi sino pa? Edi si Leonard." "What?" Sabi nga bigla ng kaibigan niya. At sabi pa nga nito, nasagutin niya dahil ibig sabihin nun ay hindi lang talaga one night ang habol nito sa kanya. Sabi pa nga ng pilyang si Faye, two-time? Hindi nga nito sinagot ang tawag ni Leonard. At nagpanggap na nga lang na busy ito. Lumipas pa nga ang mga araw. May mga pagkakataon nga na nagmi-miss call pa rin sa kanya ang lalaki pero hindi naman niya ito tinutuloy. Wala rin namang balak pang sagutin ni Faye iyon. Pero isang araw nga, habang naglalakad sila ng kaibigan niyang si Johnny sa subdivision dahil may inutos nga sa kanila ang kanilang mga amo, biglang nanlaki ang mata nitong si Johnny habang naglalakad papalapit sa bahay ng mga amo nila. OMG! Sabay yugyug nga kay Faye na nakakunot na nga ang noo at sabi nga nito, "Oh, anong ina-OMG mo dyan? Alam mo ang arte mo ha? Ano ba yun?" Lumingon nga siya sa tinitignan nitong si Johnny. Sabi nga ni Johnny sa kanya, "Nakikita mo ba ang nakikita ko?" Si Leonard yun, tapos yung mga kasama niya dati, dun sa beach. Bakit sila naghahakot dito? Or should I say, nagdadala ng mga gamit sa tabing bahay ng amo mo? Girl, ano ibig sabihin nito? Sabi nga ng kanyang kaibigan. Sobrang bilis naman ng kabog ng dibdib nitong babae. At hindi nga niya masagot ang kaibigan na si Johnny. Pati siya ay gulong-gulo. Anong ginagawa ni Leonard doon kasama pang mga kaibigan niya na para bang naglilipat ng mga gamit nila? At nang medyo malapit na nga sila sa kanila,
sakto namang lumingon si Leonard sa kinaroroonan nila. Kumaway nga ito. At sabi nga niya, "Oh, andito na pala kayo eh. Hi neighbors!" Excited at masayang ang sabi ni Leonard sa kanya na siya namang ikinalaki ng mata nitong si Faye. Hindi nga niya alam ang isasagot sa lalaki, mabuti na nga lamang at kasama niya si Johnny at ito nga ang nagsalita. "Wow! What's the meaning of this? May bago pala tayong neighbors. Hoy girl, hi daw." Sulsul pa nga nito sa kaibigan. Napangiti na nga lang itong si Faye at sabi nga niya, "Hello, diyan na ba kayo titira?" Sagot naman ni Leonard, "Yes, medyo mahaba-haba pa kasi ang bakasyon namin. And total naman, lagi na lang kaming nagre-rent ng matitirahan dito sa Metro Manila. So heto kami. May nakita kaming nirarush na binibenta dito. Nangangailangan daw yung buyer eh. So binili na namin. At isa pa, malapit to sa mga kaibigan ko." At tinutukoy nga niya ang mga amo nitong si Faye. Pero sabi naman ni Leonard, malapit sa mga amo o malapit sa yaya? Bigla namang siniko nitong si Faye ang kaibigan niya dahil wala talagang preno ang bunganga nito. Napatawa na nga lang si Leonard at sabay sabi nga nito, "Pwede na rin ganun." Hindi nga alam nitong si Faye kung ano ang gagawin niya kaya binilisan na nga lang nito ang paglakad niya pagkatapos sabihin ng mga katagang, "Welcome, mag-enjoy kayo dyan ha." Pero halos patakbo na ngang naglakad itong si Faye at dali-dali na ngang pumasok sa bahay ng pinagsisilbihan niya. Pero nang mawala na nga ang babae sa paningin ng lalaki, napangiti na nga lamang si Leonard. At bulong nga nito sa sarili, "Tignan lang natin kung hindi ka pa mahulog sa bitag ko." Ibig sabihin nga ay sinadya nga nitong mapalapit ang bahay sa kinaroroonan nga nitong si Faye. Tinamaan na nga kaya ng sobra-sobra si Leonard sa kanya. Kada umaga nga na nagwawalis nga itong si Faye sa front yard ng kanyang mga amo, lagi naman niyang nakikita doon at nasusulyapan itong si Leonard habang nagkakape ay nagbabasa ng newspaper. Pasulyap-sulyap pa nga ang lalaki sa kanya. Hindi naman niya maiwasan ito dahil kailangan naman niyang gawin ang kanyang trabaho. Naiinis na nga lang ito dahil nga parang nagpapapansin sa kanya si Leonard. Pangisi-ngisi pa ito habang araw-araw umaumago siyang kinakawayan. Kapag naman nagja-jogging itong si Faye, hinahabol pa nga siya ni Leonard. Minsan pa nga, "Miss Faye, nagja-jog ka rin pala dito?" "Tamang-tama ako rin eh. Kaya pala fit ka ah. Kaya pala nung gabi, wow." Nang aasar pa nga itong si Leonard. Kaya naman palaban na ngang sabi ni Faye dahil hindi na nga siya makapagtiis. "Tigilan mo nga ako, Leonard. Ano ba talagang gusto mo?" "Anong gusto ko? Tinatanong pa ba yun?" Ikaw Faye ang gusto ko. Alam mo bang, halos pabaliw-baliw na ako kakaisip sa'yo. Pero ikaw, iwas ka naman ng iwas. Ano bang problema mo? Yung ex-boyfriend mong immature na iniwan ka at niloko ka? Akala mo ba magiging kagaya ko siya? Hindi Faye. Kaya kung ano man yung kinakatakot mo, pwede bang i-let go mo na yan? And please tibagin mo na yung wall na pilit mong nilalagay sa pagitan natin dahil hindi ako titigil. Hindi ako mag-give up. Tandaan mo yan. At mabilis na ngang tumakbo ang lalaki. Napahinto na nga lang itong si Faye. Napabuntong hininga. Habang tumutulong ang pawis niya, umiinom siya ng tubig na sobrang lakas ng kanyang kabog ng dibdib.
Ganun ba talaga kasincere sa kanyang lalaki para gawin ang lahat ng ito? At dahil nga sa mga sinabi ng lalaki at sa pangungulit nito, ay hindi na nga niya mapigilang mapaisip. Naitatanong nga nito sa kanyang sarili, paano kung seryoso siya? Paano kung wagas talaga ang nararamdaman niya? Hindi naman niya gagawin ang lahat ng ito at hindi siya mag-e-effort kung hindi talaga siya gusto nito. Kinabukasan nga ay halos buong araw nga niyang hindi nakita itong si Leonard. Kinakabahan tuloy siya at parang may kulang nga sa araw niya. Wala na nga si Leonard na nagkakape tuwing umaga habang nagwawalis siya. Wala na nga nagja-jog na Leonard. As in, walang paramdam. Pakiramdam tuloy ng babae ay game over na. Nagsawa na ang lalaki kakasuyo sa kanya. Pero sabi naman ito sa kanyang sarili, "Uy self, alam mo para kang syunga. Dati pinagtatabuyan mo siya. Tapos ngayon, huwag mong sabihing nagsisisi ka." Halos batukan nga nito ang kanyang sarili. Kinagabihan nga, wala pa rin. Napabuntong hininga na nga lang siya. Nung gabi ngang magtatapon siya ng basura. Medyo malayo nga ang tapunan ng basurahan at madilim pa nga sa parte na yun. Kaya naman every time na nagtatapon siya, ay natatakot nga ito baka mamaya ay meron nga kung sinong nakasunod sa kanya. Matatakutin pa man din ito. Walang masyadong ilaw kaya halos magtatatakbo nga siya hanggang sa makarating siya sa tapunan. Hanggang sa maramdaman nga niya na parang may sumusunod sa kanya. Kaya naman si isip-isip nito, "Self, kalma ka lang, kalma ka lang. Baka naman aso lang yan. Chill ka lang." Pasimple nga itong naglalakad pero sa totoo lang, bumibilis na nga ang kabog ng kanyang dibdib dahil baka meron ng kung sinong sumusunod sa kanya. Hindi niya namalayang bumibilis na rin ang paglakad niya. Pero habang bumibilis ang paglakad niya, ay meron naman siyang naririnig na bumibilis din ang yabag. Nahalata na ngang hinahabol siya. Napatakbo na nga lang ito at halos magsisisigaw. Pero biglang narinig na nga lang niya ang isang pamilyar na boses. "Hey, wait, saglit lang," sabi nga nito. At si Leonard pala iyon at halos hinihingal na nga. At sabi na nga nito nang maabutan niya ang babae malapit nga sa park ng subdivision. "Ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba takbo ng takbo kanina pa? Napagod na ako akahabol sa'yo ah." Hinihingal din namang sabi nitong si Faye na halos pautal-utal na nga. "Ikaw lang pala? Akala ko kung sino na eh. Sino ba naman kasing may sabi sa'yo na tumakbo ka? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit ka ba gabing-gabi nagtatapon ng basura? Alam mo naman na walang ilaw dito, di ba? Baka mamaya may masamang tao pa at tsumempo sa'yo dito. Baka kung ano pang gawin sa'yo." Pagkatapos nga ng sinabi niyang iyon ay kinuha nga niya ang kamay ng babae sa kahinila sa malapit sa malaking puno sa park. Sabay itinulak nga niya ito sa puno na hindi masyadong nakikita ng tao. Kaya naman, tanong nga ng kinakabahang si Faye, "Huy, anong ginagawa mo? Sisigaw ako dito. 1, 2. Pero naputol nga ang sinasabi niya nang biglang halikan siya sa labi ng lalaki. Noong una saglit lang iyon pero mariin. At nang bumitaw nga ang lalaki at parehas silang hinihingal, ay bulong nga nito, "I can't take this anymore. Faye." Alam mo ang bastos-bastos mo. Magbubunga nga pa sana itong si Faye pero muli na naman siyang hinalikan ng lalaki. Pero sa pagkakataong ito, ay hindi na nga lang basta-bastang smack. Ito nga ay yung kiss na para bang may pagmamahal na kasama. Kaya napapikit na nga lang tuloy itong si Faye at tumugon na nga lang siya sa halik. Muli tuloy nag-flashback ang mga nangyayari sa kanila noong gabi nang nasa Bohol sila.
Pagkatapos nga nun, ay ilang segundo lang natahimik ang dalawa at walang sinasabi sa isa't isa at hinahabol nga muna ang hininga hanggang sa nagsalita na nga itong si Leonard. Alam mo bang nararamdaman ko ngayon? I know na may feelings ka rin sa akin. Kaya please, huwag mo nang itanggi. At narealize nga ng babae na game over na nga talaga. Kailangan na niyang aminin ang nararamdaman niya. Kaya nga sabi nito na, "Oo na, okay? Gusto na kita. Masaya ka na ba? So ano nang mangyayari ngayon?" "Gano'n naman pala eh. Then maging tayo na. Sumugal ka naman," sabi na nga sa kanya ni Leonard. "Dahil alam mo, kahit anong gawin ko, kahit iwasan pa kita gaya ng ginawa ko kanina, wala talaga eh. Hulog na ako. Eh ikaw, mahal mo rin ba ako?" Nahihiya man, tumango na nga ng dahan-dahan si Faye at sabi nga nito na, "Oo na. Naamin ko na. Mahal na kita. Kung bakit ba naman kasi ang kulit-kulit mo eh." Kinaumagahan nga ng nangyaring yun, ay kinuwento nga kaagad nitong si Faye ang mga nangyari kay Johnny. At reaksyon naman ng kanyang kaibigan, "I knew it, I knew it, I knew it. Alam ko namang mangyayari to, nagpapakipot ka pa. Mabuti naman at dumating na nga ang time na nag-take action ka na rin. Sabi ko naman sa'yo eh, seryoso siya sa'yo. Kaya huwag ka na nga magpakipot girl and go, you deserve it. At mas lalo na siya, deserve niya dahil masyado mo na siyang pinahirapan." Totoo naman yun. Kaya nga wala nang kawala pa ngayon itong si Faye. Pagkatapos nga ng aminan na iyon, ay tinodo na nga nina Leonard at Faye ang pagpapakita ng kanilang nararamdaman. Hindi na nga nila ito maitatago pa. Super sweet nga at kilig overload ang dalawa magmula nang maging sila. Dumating na nga rin ang first anniversary ng dalawa. Mabilis na lumipas ang panahon. May panahon nga ring sumampa ng barko itong si Leonard, pero hindi naman sila nagpatinag sa long distance relationship. Kahit na mahirap, kinaya nga nilang dalawa. Love conquers all, ika nga. Ngayon nga, ay nasa isang 5-star hotel and restaurant nga sila dahil isa-celebrate nga nila ang kanilang first anniversary. Siyempre, todo effort nga itong si Leonard. May mga bulaklak, bouquet ito. Meron din siyang pakwintas na regalo. Nang makaupo na nga sila sa na-reserve na table ni Leonard, umorder na nga muna sila ng pagkain. Pero pagkatapos nga nun, habang hinihintay na iserve ang food, nagulat na nga lamang itong si Faye dahil nagpunta nga sa likuran niya itong si Leonard. Tinaas nito ang buhok niya at nilagay na pala nito ang regalo niyang kwintas para sa babae. Kilig na kilig nga itong si Faye. Para nga siyang prinsesa kung ituring nitong si Leonard. Pagkatapos nga nun, umupo na nga siya. Nang biglang tignan naman nitong babae ang kanyang cellphone, nakita nga niyang may notification sa kanyang social media. Leonard? Ano to? Nagre-request ka para mailagay na in a relationship tayo? Tumango naman ang lalaki at sabi nito, yes. Mahal, first anniversary na natin. I believe it's about time. Naipagsigawan na natin sa lahat ang relationship natin. Hindi ba? Sagot naman ng babae na parang medyo nag-aalangan pa nga. Oo naman, sabi nga nito. Pero tila nahalata nga yun nitong si Leonard at tanong nga niya, may problema ba tayo? Are you hiding something? Tanong nga nito. Pag-amin naman ng babae,
Hindi naman. Wala naman akong tinatago. Pero magpapakatotoo na ako. Hindi pa kasi alam ng pamilya ko na may bago akong boyfriend. Nakita kasi nila kung paano ako nasaktan dati at na-depressed. Kaya siguro medyo cautious sila ngayon. Faye, hindi ko pa ba naipapakita sa'yo na sincere talaga ako sa'yo? I believe it's about time. Sabi nga nito, bumuntong hininga ang babae at sumagot nga ng, tama ka naman dyan. Pero nang lumingon nga ito dahil akala niya ay isaserve na ng waitress ang pagkain nila, bigla nga siyang may nakitang isang pamilyar na mukha ng matandang lalaki na papasok sa restaurant. Nakalimutan nga niya na dito nga pala nagpa-part-time ang kanyang ama. Kaya naman, umaligaga tuloy itong si Faye. Anong problema? Tanong tuloy sa kanya ni Leonard. Si Papa, andyan. Nanlaki naman ang mata ni Leonard, pero kalmatong sabi nito, well, okay lang yun. Siguro oras na para magpakilala ako sa kanya. Kaya naman kitang panindikan. I'm sorry Leonard ha, pero sa tingin ko, hindi tama na biglain natin siya. Hindi pa niya alam na may boyfriend ako. Pag-amin nga nito. Tara dali magtago tayo. Sabi nga ng babae. Pero huli na nga ang lahat dahil habang naghahanap nga sila ng tataguan, ay nakita na nga sila ng ama nitong si Faye. Dali-dali nga itong kumaway sa kanyang anak. Medyo nagulat nga rin ang kanyang ama, pero pagkalapit nga niya, niyakap nga niya itong si Faye at sabing, anak, anong ginagawa mo dito? Sabay na pabaling nga ito ng tingin sa lalaking kasama ni Faye. At tanong nga nito, kahit hindi pa man nakakasagot si Faye kung bakit siya andoon, sino siya anak? Pagpapakilala naman ni Faye, kaibigan po ng boss ko. Sinasamahan ko lang po siya dito. Kailangan ko po kasi siyang i-assist eh. Ganun ba anak? Nakita naman niyang kumunot ang noo nitong si Leonard at nag-ibang timpla ng mukha niya. Sa isip-isip nga ng babae, oh my gosh, lagot na! Bakit mo siya tinanggi? Girl talaga, hindi ka ba nag-iisip? Wala ka man lang bang pakiramdam? Hindi mo man lang ba naisip yung nararamdaman niya? Ang tagal-tagal niyong nagkahiwalay, tapos ganito pa ang mangyayari. Pero huli na nga ang lahat. Ang pwede nga lang niyang gawin ngayon ay batukan ng sarili niya sa isip-isip niya. Ngumiti naman ang kanyang ama. Ganun ba? Sabi nga ng ama nitong si Faye at masayang nakipagkamay pa nga kay Leonard. Wala na nga lang nagawa pa si Leonard, kundi ngumiti sa ama nito at saka batiin siya. Magmula nga ng pangyayaring iyon, ay tila naging cold na nga si Leonard kay Faye. Kasalanan naman kasi ng babae dahil pinaramdam nito na kinakahiya nga niya itong si Leonard. At may kutob na nga ang lalaki na dahil siguro ito sa agwat ng edad nila na 6 years. Pero wala namang kaso doon. Pag nagmamahala naman ang dalawang tao, basta ang mahalaga nasa tamang edad naman sila parehas. Kinakabahan na nga itong si Faye dahil halos 1 linggo na ngang hindi nagpaparamdam sa kanya si Leonard. Unusual iyon dahil napaka-sweet nito sa kanya. Kada umaga, nagte-text ito sa kanya ng good morning. Pag lunch, pinadadalhan pa nga niya ng pagkain ng babae. Habang nasa coffee shop nga sila ngayon ng kaibigan niyang si Johnny. Ay naku Bax, ikaw naman kasi. It's your fault. Anong namang problema kung mas matanda siya sa'yo? Lalaki naman siya. Tsaka, 6 years lang naman, Diyos ko. Sigurado ka bang yun lang ang dahilan? Hindi ba
Naduduwag ka na naman. Umiling naman ang babae. At pag-e-explain nga nito, ay hindi lang siya nakapaghanda sa pangyayaring iyon. Pero napag-isip-isip na nga raw niya, napupunta na nga siya sa kanyang pamilya para i-explain ang lahat at aminin nga ang totoo. Pagkatapos nga nun, ay hihingi na nga siya ng tawad dito kay Leonard. Dapat lang, gawin mo yan, Bax, ha? Take responsibility of your actions. Wow, English yun ha. Pinractice ko pa yun ng matagal. Nagtawanan na nga ang dalawa. Mabuti na nga lamang at sobrang sayang kasama ng kaibigan niya, kaya kahit papaano ay nawawala ang mga naiisip niya. Kinabukasan nga ay humingi nga siya ng day off sa kanyang mga amo. Umuwi nga ito sa kanila sa probinsya. At nang makarating na nga ito, "Papa, Ma, nandito na po ako." Pero nagtataka siya dahil walang tao sa kanilang maliit na bahay. Hinalughog na nga niya ang bahay kahit sang parte at kwarto, pero wala pa din. Napakunot noon na nga lang siya. Naupo na nga lang muna ito sa sala dahil baka dumating naman sila maya-maya lang din. Nanood nga muna siya ng TV. Pero parang nakakapagtaka dahil madalas naman pag umuwi siya nandun lang sila. Hanggang sa may narinig nga siyang nagtatawanan sa labas. Dali-dali nga niyang sinilip. Ganun ba, iho? Naku, nakakatuwa naman. Ang ganda pala ng kwento niyo, no? Sabi pa nga ng ina nitong babae. Di bale, papagalitan ko yung anak kong yan. Ay naku, lagot sa akin yun. Abay nagsinungaling pa. Hindi naman ako magagalit sa relasyon yung dalawa eh. Napamulat na nga lang ng mata ang babae at dali-dali nga itong lumabas. Ma? Pa? Leonard? Anong ginagawa mo dito? Gulat nga nitong sabi. Ngumiti naman sa kanya si Leonard at nagningning nga ang kanyang mga mata. At sabi nga nito, andito ka na pala. Namiss kita. Masuyo nga niyang sabi. Medyo kinilig naman doon itong si Faye dahil matagal na nga rin niyang namimiss itong si Leonard. Pagkalapit nga niya, tamang-tama, gagawin ko na ngayon dito ang plano ko. Sabi nga ni Leonard na ikinakunot doon naman nitong si Faye. Anong ibig mong sabihin? Anong plano mong gawin? Tanong nga nito. Pero ang kanyang mga magulang ay halata nga niyang parang iba ang mga ikinikilos. Paglapit nga ni Faye sa lalaki, nakita nga niyang nakaluhod na si Leonard. Kinabahan naman siya bigla, pero nakapagmuni-muni na nga siya. At sa tingin niya, handa na nga siya. Pero bago ang lahat, I'm sorry talaga, Leonard. Iyon nga ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito eh. Ma, Pa, gusto ko sanang mag-explain. Opo, kaibigan siya ng mga boss ko. Pero hindi ko po nasabi yung pinakamahalagang parte. Boyfriend ko po siya. Sabay, napayo ko nga ito dahil nahihiya na parang ikinahiya niya ang sarili niyang nobyo. Pero parang kinikilig namang sabi ng kanyang ina, Anak, naiintindihan namin. Na-explain na sa amin lahat ni Leonard. Alam mo, napakabait niya. Masayang-masaya kami para sa'yo. Dahil naniniwala kaming nakita mo na ang lalaki. Ay hindi, ang tamang lalaki para sa'yo. Tama anak, pagsang-ayon naman ang kanyang ama. At advice nga niya sa anak. Pero sa susunod, huwag mo nang gagawin ulit yun ha. Huwag ka nang magsisinungaling sa amin. At huwag mong ikahiya itong nobyo mo. Napakabait at handa kang panindigan. Kaya nga nagpunta siya dito. Hindi mo ba alam na halos 5 araw na siya dito? At pinapatunayan niya sa amin kung gaano siya katotoo sa nararamdaman niya sa'yo. Nang biglang nagparamdam nga itong si Leonard. Mukhang nakalimutan nga nilang nakaluhod na ito.
Kaya naman sabi ni Faye, I'm sorry, nawala sa isip ko. So, ano nga ulit yun? Faye, sa tingin ko it's about time. Please marry me. Please samahan mo ako for the rest of my life. Alam ko marami pa tayong magiging pagsubok, pero naniniwala akong malalagpasan natin yun. Bakit? Sa sobrang dami ba naman nang napagdaanan ko sa'yo nung una, tinatakbuhan mo ko kaya hinahabol kita at ngayon naman, itinatanggi mo ko. Ano pa bang hindi ko kakayanin? Mahal na mahal kita, Faye. Higit pa sa sarili ko. Sabi nga nito na ikinangiti naman nitong si Faye sabay sabing, sorry na, hindi ko na uulitin yung mga nagawa kong yun. And yes, handa na rin ako. I will marry you at sasamahan kita forever and ever and ever. I love you too so much. Sabay pinatayo na nga nito si Leonard dahil alam nga nitong masakit na rin ang tuhod niya at nagyakapan na nga ng mahigpit ang dalawa. Makalipas nga lang ang 6 na buwan, kinasal na nga sila. Simple lang ang kasalan pero kasama naman nila ang mga malalapit nilang kamag-anak. At syempre bida rin doon ang kanyang kaibigan na si Johnny. O Bax ha? Huwag ka nang magpasaway. I'm so happy for you. Dahil nga sa wagas o dalisay na pagmamahal nitong si Leonard para kay Faye, ay nagawa nga nito tibagin ang ball na binuo ng babae nang dahil nga sa mapait niyang karanasan tungkol sa pag-ibig. Pinatunayan nga talaga niya na love conquers all. Kahit gaano kahirap ang buhay, kayang-kaya natin itong malampasan basta hindi tayo susuko. Sino ba naman ang mag-aakala na ang nag-umpisa sa pagkakamali ay pwedeng maitama basta handa nating panindigan ang ating mga nagawa. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at shout out po sa mga sumusunod. Cara Janet, Geraldine De Jesus, Anayu Powell, Fe Navares, Marites Tipon, Juliet Tamayo, Fe Ostonal Lito, Presbyteros Rose, Zenzul Vicar, Rosemary Adranida, Evelyn Cotton, Julie De La Cruz, Ellen Fortuno, Evelyn Cotton, Alet Pahe, Lynn Manila, Sapphire, Edith Hamero, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Abangan po muli ang mga susunod nating full stories. At i-comment lamang po kung may mga gusto kayong suggestions.